Buona diminiata at magandang umaga mula sa aming munting tahanan dito sa Romania. Bakasyon na nga ang mga bata, relax muna ang gising nila habang ako naman ay nagre-refresh dito sa garden. Ang umaga nyo dyan sa Pilipinas at kung nasaan man kayo ngayon habang nanonood ng video ito. Tatapos ko lang pala magugas ng mga plato na nakatambak kagabi. Nakatulog na kasi ako kasabay ni Daniel habang pinapatulog ko siya. Habang nakasalang ang kanin para sa almusal nila dahil request talaga ng mga bata ang rice kasabay ng ito naman ang matulungin kong si Jacob. Sabi ko sa kanya magdidilig kami pagkatapos ko sa kusina. Kaya kusa na siyang naglagay ng tubig sa mga plastic bottle. Para pag-clear ko dito sa loob, dadamputin na lang namin ang mga bote at diretso dilig habang hinihintay at maluto ang kanin. Tulong talaga kapag may instant assistant ka sa bahay. Tara kami sa labas at tulong-tulong kaming nagdidilig ng mga halaman. Tutuwa talaga ako dahil may mga bunga ng aking mga beans. So niya, nakapag-harvest na ako dito ng beans, bawang, nung isang araw. Hindi ko lang na video kasi sobrang init, nalobat pa ang phone ko. Pero nakakatuwang makita na nagbubunga na ang pagod natin dito sa garden. Ang sarap sa pakaramdam na may sariwang gulay ka na makukuha mismo sa bakuran mo. Tapos na kaming magdilig sa garden kaya diretso naman ako dito sa kusina para magprito ng almusal. Ang anak ko magkaiba talaga ng trip sa itlog. Gusto kong si Daniel ang gusto niya ay yung inalo-halo o scramble egg. Jacob naman ang request ay yung binate pero buo at patag na parang pizza style. Ang tawagin natin sa English ay omelette. Hirap man mag short order cook minsan bilang nanay. Basta para sa paborito ng mga bata, go lang para ganado silang kumain ngayong umaga. Dali na ako ng tubig sa mga baso nila at tamang-tama dahil luto na rin ang ating kanin. Hindi na nating ihanda ang almusal. Gamit lang ako ng maliit na tasa para sa kanin nila. Alam ko kasi nakapag itlog ang ulam at umaga pa, kaunti lang talaga silang kumain. Nako, kapag sabaw ang ulam namin, asahan mong marami silang nauubos. Para walang masayang na pagkain, sakto at pakonti-konti muna ang lagay natin ang mga plato nila ngayong umaga. Kung mapapansin ninyo, marami talaga akong magsaing. Ang diskarte ko kasi, pang buong araw na ito hanggang gabi o kaya naman ay aabot pa hanggang kinabukasan. Ayoko kasi na paulit-ulit na nagsasaing para makatipid tayo sa gas. Alam nyo ba, may Angel na dito sa Romania, hindi talaga mahilig sa kanin ng mga lokal. Ang tawag nila dito ay ores. Minsan lang sila kumakain nito, gaya kapag nagluluto ng sikat na sarmale. Ang tinatawag nating cabbage roll o kaya bilang side dish na bibihira lang. Iba rin na paraan nila sa pagluluto, hindi tulad sa atin sa Pilipinas na plain rice lang, big at bigas. Dito, igigisa muna nila ang bigas sa sibuyas at bawang. Tapos, naglalagay sila ng curcum or turmeric para maging dilaw o kaya kaunting tomato paste para magkulay ang kanin. Naman sa texture, hindi nila gusto ang tuyo o solid na kanin. Nakasanayan natin. Ito ng mga Romanian ang medyo mabasa-basa, lutak or moist na kanin. Kaya naman talagang ibang-iba ang kultura natin pagdating sa kusina. Kung nag-aabang sila, isinalang ko muna itong leftover naming adobo sa puti kagabi para initin. Bukod sa request nilang itlog, may option silang karne kung sakaling gustuhin nila. Heto na at masayang kumakain ang aking mga anak. Busy sila sa pag-almusal, ako naman ay gumagayak na agad para sa aming tanghalian. Iiwain natin itong mga beans na na-harvest ko kahapon sa aking maliit na garden. At saka itong repolyo at sibuyas. Ang bala kong lutuin mamaya ay gisadong pansit. Ay isang gawaan na lang habang nasa kusina ako dahil marami pa akong aasakasuhin ngayong araw. Tutubi pa ako ng mga nilaban ko kahapon at may isasalang na naman akong panibagong salang na labada. Ang talagang magmabilis at magbawas ng mga gawaing bahay dahil malapit na rin ang July at pauwi na lang si Mr. galing abroad. Excited na kami mag-iina na makasama siya. Umpisa na ang pag-isa. Nang igisa muna natin ang sibuyas at bawang tapos isunod ko na agad itong mga beans na bagong pitas lang natin sa garden kahapon. At isunod naman natin ang repolyo. Lagay lang pala ako dito ng kaunting tuyo, kaunting asin at kaunting paminta. Tapos meron pa pala ako dito nung samyang na sauce so maglalagay tayo ng kaunti para may kaunting sipa. Pala may Angel ang ating nilutong gisadong pansit. Kung napapansin nyo, palagi po ako nagluluto nito dahil nga po paborito yan ng mga bata. Ito ng ating gisadong pansit, oras na para ako naman ang kumain dahil hindi ako nakasabay sa kanila kanina habang abala ako sa pagluluto. Ano ko, nung maamoy ng mga bata ang pansit, abay lumapit ulit sa akin at gusto raw nilang kumain muli. Tatapos lang na mag-almusal pero dahil paborito talaga nila ito, hindi matanggihan ng bango. Siyempre, sandukan muli natin ang mga bata para mas mabusog pa sila at lalong lumusog ang kanilang pangangatawan. Kung matapos ang bidyong ito, tandaan po natin, ang pusong marunong magmahal at magpasalamat ang tunay na mayaman. Salamat po. Bye!